Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo, Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tidunaan, pamati kamo. Ako nagpadala kaninyo sa mga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Musa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga mudakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan. Og latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako. Og makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila og sa mga dili Hudeo. Kung taralon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka. Unsay inyong isulti? Unsaon ninyo pagsulti? Kay nig-abot na sa panahon hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang mga pulo nga inyo unyang isulti dili inyo. Kung dili iya sa espiritu sa inyong amahan nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga anak aron patyon. O mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan. O ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako. Apain maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, kagiw kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga ang dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel, moabot na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. So magandang umaga mga kapatid. Alam nyo, sa Ebanghelyo natin ngayon, marami tayong matutunan. Kahit sa Ebanghelyo ngayon, pwede tayo makagawa ng isang encyclopedia. No? Because pregnant of meaning at messages ang ating Ebanghelyo ngayon. Bukas pala ang kapistahan ni Saint Benedict, yung isa sa mga patron natin dito, katabi ni Saint Michael, no? Pero ang fiesta ngayon si Saint Veronica Giuliani, no, sa taong 1660. Pero sabi niya, ito yung sayings niya na maka-inspire din sa atin. Love is not idle. Love cannot remain without action. Nandito po ito sa Diary of Saint Veronica Giuliani. So, ang pag-ibig pala ay hindi idle. Idle yung walang ginagawa. Idle. I-D-L-E. Idle. Because an idle mind is the playground of Satan. Ulitin ko ha. An idle mind is the playground of Satan. No. Ano yung idle mind? Wala kang plano sa araw na ito. You go with the flow. No. Kung saan ako ipapalid sa hangin, dun ako. So you need to plan today. Because an idle mind is the playground of Satan. Love is not idle. Ang totoo na umibig ay hindi idle. Sloth. Ibang word sa idle is sloth. Tamad. Tamad ang isipan. No.
busy acting like busybody. Nagbibisihan. So yan po ang magandang mensahe ni Saint ah, Saint Veronica ah, Galliani. At sabi niya, sabi niya, ipatuloy natin. Marami siyang sayings eh. Love cannot remain without action. So yung tunay na pag-ibig, ipakita natin hindi sa salita, no? Kundi sa gawa. So kung totoo yung inibig natin ang Panginoon, let us concretize it. Let us incarnate it. Ang pulong naging tao. Ang salita naging tao. Si Kristo is the Word of God, the Word of the Father. And the Word of God is incarnated, became flesh. So our love to God, it will become flesh. It will become real and concrete. The meaning of flesh is being real and concrete. So ngayon, ang challenge natin, kaya nga may catechism tayo, to lead us to concreteness of our love to God. Konkreto talaga yung pag-ibig natin. Love cannot remain without action. Kaya nga, may kasabihan, action speaks louder than word. Amen? So yan po yung inspiration ko huwag kayong mag-alala, ipopost ko po yung mga insight of the saint, the wisdom of the saint today. Saint Veronica Giuliani. Ngayon po yung fiesta niya. Bukas, ang fiesta is Saint Benedict. At wala tayong open bukas dahil yung super typhoon darating mamayang gabi. Parang dumating na lakas na ng hangin. So para nandun tayo sa bahay natin, walang open bukas. Pero sa Saturday, aalis naman ang bagyo. Bakit madaming bagyo sa Pilipinas? Dahil yung ating slogan is more fun in the Philippines. I hope nag-post na ako ng prayer of deliverance against super typhoon. Ang biblical foundation natin sa panahon ni Kristo, malakas yung alon dahil sa hangin, may bagyo. Si Kristo lang ang nakapagpatigil po. Okay? Biblical po yan. Let us increase our faith, not our doubt, not our fear. Maraming mga trauma sa bagyo. Dahil makikita natin, nandun na po sa Japan at sa China ang super typhoon Inday. Inday Sara. No? Sana ma-impeach si super typhoon. Ang typhoon ma-impeach, hindi makatuloy dito. No? Pero si Sara, may impeachment sa kanya. Pakinggan natin. Let us not condemn Vice President. Let us not only condemn President Marcos. Let us open our eyes and heart kung merong mga kaso. Dahil, di ba, meron namang presumed innocent, di ba? Lahat naman sigurong pinafailan ng kaso. Presumed innocent yun. Yan po ang personal rights sa ating lahat, di ba? And then sana, while nakikinig tayo, magbabatay tayo sa ebidensya. Di ba po? I-presume natin na inosente huwag kayong unahan ninyo. No? Kung nanguna na kayo, wala nang impeachment trial. Di ba po? May trial pa eh. Pero marami sa atin, mga Katoliko nga, mga pari pa yung iba. Meron tayong tinatawag na rash judgment. Immoral po yan, injustice po yan. Okay? Kung may pagkakasala si President Marcos, well and good.
There's time for everything. Tingnan nyo si President Duterte. Di ba? Tinitira niya yung mga pari. Tinitira niya yung mga obispo. Tinitira niya pati Santo Papa. Hindi hindi na, pati ang Diyos tinitira. Ako ang Diyos, magpapako ako. Stupid, what a stupid God. Anong nangyari? Sila naman nagpili ni Marcos. Di ba? Unity. So yung pinipili niya, ginagamit ng Diyos. Pinakulong si Duterte. The wisdom of God. You cannot attack God. Because He is God. And we are only mere creature. Tingnan nyo, yung unity nila. Ang ginamit ng Diyos to destroy President Duterte. Kita nyo yung wisdom? Kung si Lini ang nanalo, hindi siya nakulong. Kung si Lini nanalo, posible. Di ba po? Kung i-widen natin yung perspective, kung ang Diyos ang kikilos, walang magagawa yung makapangyarihan. Di ba po? So ngayon ito po yung advice ko sa inyo sa impeachment trial, let us hold our horses. Let us hold our conclusion. Let us hold our judgment. Let us focus on evidences and proof. At doon tayo magbabatay. Amen? At sana doon tayo mag-unite. Hindi sa political affiliation natin, mag-aaway na kayo. Hindi maganda yon. Alam nyo, kahapon, meron tayong ine-exercise. Isang guro. Ang kanyang harassment is on the level of grave oppression. Not total possession. Ang grave oppression is a partial possession. Partial. Bakit partial? Hindi niya makontrol yung movement of her body. Nagsasalita siya. Hindi naman niya control. At yung demonyo ang nagsasalita. Nasapian siya partially. Ito ang tawag ng grave oppression. Not total possession. Because of the Divine Mercy Chapel. Grabe, no? At yung pumasok sa kanya, alam nyo, Legion. Not Legion of Mary. Devotion natin yon, religious organization yon. Legion are many. According to some theologian, there are thousands of demons when we call legion. And then, nagmanifest pa yung mga demonyo. Sabi niya, yung pangalan nila ay si Astaroth, biblical. Baal. At bakit ba nakapasok ito si Astaroth? Di ba idolatry? Idols? At nung pinapasa ko sila, yung mag-asawa, pinapasa ko sila ng narrative sa kanilang history sa lugar kung saan na itatag yung Divine Mercy Chapel. Doon, nakita natin yung bird's eye view. Bakit naharas siya? Dahil sa area. Dahil yung area pala, yung mga ninuno nila, may idolatry. At the modern idolatry now is the occultism. Merong pagdidiwata na nangyari sa lugar. Merong mga paglapit sa mga espiritista at occultism. This is now the modern idolatry, occultism. Paglapit sa mga albularyo, this is the modern Astaroth. The modern Baal in the Bible. Kaya nga, kailangan namin ng narration ninyo, historical background. At hindi lang yan. Hindi lang yan. Nag-aalay sila ng padugo
Hindi dugo sa kambing. Hindi dugo sa manok. Hindi dugo ng baboy. Dugo ng sariling anak ng great-grandmother nila. Pinugutan ng ulo. At yung dugo ay bumanaw sa area na ito. Mga 800 meters ang buong area. At doon na itayo sa 800 meters ground ang Divine Mercy Chapel. Noong 1979, yung great-grandmother nila ang sariling pumatay sa kanilang relative. Pinugutan ng ulo. Grabe, no? Kaya nga may ginagawa tayo ng assignment sa mag-asawang ito. Na dapat ma-consecrate ang lugar at ma-break yung seal and consecration of the crime. At isa sa mga, dahil hindi na natin matrace, isa sa mga speculation nila, nagdiwatahan. At galing daw yun, at may both sides ay very occult, contaminated with the occultism. At nagdadasal ako through discernment, bakit nandito si Astaroth pumasok sa kanya? Wala namang larawan ni Astaroth sa sa kanilang bahay. Wala namang Baal. And then, I realized the modern idolatry today is occultism. The modern idolatry today is the amulets. So, kung may amulets kayo yung upgraded na din yung albularyo. Ini-implant na yung mga habak. At sa awa ng Diyos, when they renounce everything, si Nanay Concepcion Katibud ba yun? Katibud? Galing sa Cebu, at galing pa yung kapatid niya sa Minnesota ba yun? USA. Nung nirenounce nila, ang kapatid nila na may sakit for 8 years. At nakita po ito sa mga dumalaw, last week pa po. Naka-wheelchair. Umuwi, nakalakad na. When they renounce their idolatry. Now, you are here. Please renounce yours. Uy, i-renounce na ng inyong Astaroth diha. I-renounce na ng mga Baal ninyo. Amen? So ngayon, magsagawa tayo ng deliverance, At patuloy pa nating sinasamahan ang buong pamilya. Yung guro na hinarahas ni Astaroth, ni Baal, ni Lucifer, ni Satan, and the legion of demons. And then when I look at the historical background, there is idolatry happen in the place. So now let us examine ourselves. Our historical consciousness should examine our history. Kaya nga may processing. Very essential po yung processing. To know our historical consciousness. Because by examining our historical consciousness, we can discover a lot of things of our ancestors that needed to have a solemn renouncement. Kaya nga pinupost ko po yung solemn renouncement po. At lahat tayo kasali si Father Darwin magsagawan yan. Because it is necessary for the cleansing, for the purification of ourselves and all our family circles. Not only our family circles, but also our relatives. Not only our relatives, but whole clan. We need it. Amen? So thanks be to God.
because of this ministry. This ministry is a real gift to the church. This is an authentic gift to the church. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo? So yung mga nalate, balik kayo sa sunod na mga araw. Sunday tayo mag-open, nilalayas na si Inday. Sunod nini, dudong na po. No? So let us continue praying and let us continue being inspired by the truth of our faith. Amen! Balik manindog ta, ato karong ampuon ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Mga igsuon puno kita sa kalipay ining adlaw. Uban ni Senyor San Miguel Arcangel, mutuol kita sa tong langit nung amahan. Uban sa hugot niya pagsalig,